Isang magandang bagong Pilipinas. Diretsahang usapan ng mahalagang issue sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon. Pagtitiyak na walang batas ng Pilipinas ang nilalabag ng bawat banyagang pumapasok sa bansa. Yan ang pangunahing misyon ng Bureau of Immigration. Kung paano ito matagumpay na naisakatuparan ng ahensya at ano pa ang mga inisyatibo at plano nito sa mga susunod na taon, alamin natin mula kay Commissioner Joel Anthony Viado ng Bureau of Immigration. Magandang tanghali, sir, at welcome po sa ating Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Weng, Sir Joey. Sige sir, balikan muna natin ng 2024. So ano po yung masasabi niyong greatest accomplishment ng BI? Actually, marami po. Umpisahan po natin dun sa naging voluntary departure na napakaraming POG workers. Naayon po yung sa direktiba ng ating Pangulo na ipagbawal ang POGO at related activities po dun. Isa rin pong activity na constantly ginagawa po namin is to monitor ito pong mga not only yung biktima ng trafficking, ng human trafficking, kundi yung po mga namamayagpag na mga tao na nagiging recruiter po dito sa activity po na ito. Yan po. At isa pa hong importanteng programa namin ay yung increased digitization ng aming mga serbisyo para sa publiko. Ayan po. Sir, kumusta naman po yung detalye doon sa record ng arrivals and departures noong 2024? Actually, compared yung 2023 sa 2024, merong 15% increase ng mga na-process po namin mga travelers. Pagdating naman po sa mga flights, comparing 2023 to 2024, nagkaroon po ng 8% increase ng mga flights. We have to commend, of course, not only our government and the Department of Tourism for the increased efforts. Kasi na-anticipate po nila, of course, yung need for post-pandemic travel. At naging isa pong thrust ng ating pong gobyerno ang bigyan ng full support ang programa ng turismo. At we saw the fruits of that effort. Siyempre, sir, pinapatupad na rin yung label-free processing at saka yung e-gates o electronic gates. Ano po yung naging impact ng pagpapatupad nito? Ang pagpapatupad ho nito ay nagresulta sa mabilisang processing ng immigration processes. So yung mga linya po, umikli at naging madali po yung pagpasok ng ating mga kababayan pabalik ng Pilipinas. Yan po. Label-free, sir, so wala nang iintaying sticker na lumabas doon sa hintayin na lang po ninyo ang email advisory pagdating sa clearance dito po sa pag-travel ninyo. So sir, last year po, na-maintain ng bansa yung Tier 1 status mula sa 2024 US Department of State Trafficking in Persons na report. Paano po ito nagawa ng BI? Interagency effort po ito. Ito po ay dahil sa liderato ng AYACAT, ang Interagency Council Against Trafficking. At kasama po dito ang napakaraming ahensya ng gobyerno. Nandiyan po ang NBI, nandiyan po ang DMW, nandiyan po ang DOLE. At ang aming efforts po ay geared towards coordinating with each other and cooperating, of course. At gusto ho naming mapuksa ang trafficking ng ating mga kababayan lalo na. Kasi po ay salot po ito sa lipunan. Kaya po, based on the efforts po of the IACAT, meron po kami mga nahuli ng mga recruiter. Pagka nakakuha ko kami ng ganyang report, we refer the matter to the NBI, the PNP, the DOJ, as the case may be, para ho makagawa ng proper investigation and eventual filing of cases against these people. Kailangan mapuksa ang bagay na ito. So gaano kadalas, sir, na may nahuhuli po na gano'n? Kung mapapansin po ninyo sa mga balita po, actually halos every other day meron ho kaming na ganyan. Ito ho kasing trafficking, hindi lamang po yung pag-alis ang gusto nating ma-prevent at hindi maging biktima, para hindi ho maging biktima ang ating mga kababayan.
Pero we also have to consider na may mga pumapasok po na mga traffickers at mga fugitives galing sa ibang bansa. So kasama po yun sa efforts namin. Opo. Sir, in this effort, nabanggit niyo po yung ibang ahensya. Kasi yung another form of trafficking, nagsisimula po yan sa pag-offer ng trabaho. So, paano po yung pakikipag-ugnayan niyo sa ibang ahensya gaya ng DMW, for example? We coordinate with the DMW, yung office ng foreign workers, para ma-determine namin kung kung nakakuha sila ng proper clearances. Katulad doon yan sa DMW, pagka kayo ay lehitimong magtatrabaho sa ibang bansa, meron hong tinatawag ng Overseas Employment Certificate na kinukuha. Ngayon po, interconnected po kami ng DMW. So pagka merong mapresenta sila na ganun pong certificate, ma-verify po namin online with the DMW kung talagang nga pong inisyu nila itong dokumento na ito. As I've stated within the IACAT, we also coordinate. Kung makita po namin na meron ng probable trafficking issue, we refer it to the DMW, we refer it to the NBI, and the DOJ for the proper investigation and filing of the appropriate cases, as I've stated. Pero mabusisi talaga yung ating immigration officers. Kasi sir, nag-OFW din ako. Ay. So meron ako mga nakasabay na magtatrabaho dun sa mga ASEAN countries kasi di ba wala naman tayong visa. Pero tinatamad silang kumuha ng OEC or yung sinabi niyong Overseas Employment Certificate. So akala nila makakalusot sila. Sabihin nila magtutour lang ako sa Singapore, sa Malaysia. Pero kasi yung ating immigration officers, syempre may tamang duda naman yan eh. So, ano yung trabaho mo dito? Pwede bang pakita ng ID? So, doon nahuhuli yung iba eh. So, tama talaga na may coordination at alamin talaga kung may proper documentation to work abroad. Tama yun, Joey. Bukod dun sa proper coordination at cooperation with the other agencies, ang mga kawani po ng Bureau of Immigration undergo constant training. Nagtitrain po sila, not only here but also abroad. We also attend conferences para updated po kami sa mga developments. Hindi lang ho dito sa Pilipinas, hindi lang sa region, but sa ibang bansa ho sa buong mundo. So I think yun hong sinasabi niyong duda ay tamang klase ng duda based sa training na natatanggap po nila. So sir, ang BI po meron pong sariling intelligence team, di ba po? Meron po. So paano po yung monitoring scheme ng agency pagdating doon sa laban kontra human trafficking? Meron ho kami increased engagements with other agencies, not only here but also abroad. Gaya ho na nasabi ko, pag-attend ho ng mga conferences, yung mga tao po namin sa intelligence and other relevant divisions or sections, meron po silang mga nakikilala at nakakasalamuha ng mga opisyal ng ibang bansa. So nakakakuha rin kami ng advance na information coming from them. Kunwari, may isa hong fugitive galing sa isang bansa. Kunwari galing pong United States, for example, papunta ng Pilipinas, bibigyan ho kami ng advance information. Meron kaming intelligence report na papunta dyan sa inyo itong tao na to. At ilang beses na po nangyari yan. As a matter of fact, we were able to catch high-profile fugitives galing po sa ilang bansa na biglang magugulat po kami nung nahuli ho namin dito, na-exclude at naibalik sa kanilang bansa. Yun po pala leader ng isang malaking gang. 50 kaso ang kinasasamputan. Yan po. So, increased engagement. Not only with international agencies, but also dito nga po within the Philippines. Nag-aanuhan ho, we share information, basically. I think the key to everything is the sharing of information and the whole of government approach, as stated by our President. Yung whole of government approach po yan entails increased engagement and communication, constant communication with other government agencies, and to come up with relevant information and exchange of pertinent information needed to combat crimes and other malfeasances dito po sa bansa natin. Para ma-enhance yung border security and border control. So, yun po is yung mga pumapasok dito. Paano naman po yung mga Pilipino naman na pumupunta sa ibang bansa at nagdadala doon ng mga Pilipino na biktima pala ng trafficking? Doon ho pumapasok yung sinasabi po nating tamang duda, sabi ho ni Joey, based on the training. Kasi ho, pag na-interview ho ng immigration officers namin yan, based on the information and the documents that they have or don't have,
then we can say na, and then of course, interview other mga companions ho nila, we can determine, itong this particular person is a recruiter. Siya ho ang nang-inganyo, either personally or online, dito sa mga tao o sa mga kababayan natin na maaring maging biktima abroad. So siya itong taon to nag-gather sa kanila, nag-offer ng trabaho na madidiscover namin later on based on the comparative analysis of the documents they have and the testimonial na ebidensya po na nakukuha namin sa ibang mga kasamahan niya na hindi ito lehitimong magtatrabaho abroad. At ito susi at punot dulo ng lahat. Kasi may na-cover ako before na Yes po. ganyan, grupo sila. Tapos pagdating dito sa airport, bago sila umalis, parang in-orient sila na sasabihin ninyo, turista kayo, magkakamag-anak kayo. Opo. So, parang, paano kami naging magkakamag-anak, kung May magkakakilala, script. magkaibigan para mag-tour doon. So, parang dapat dito pa lang bago umalis ay namamonitor na yung gano'n. Yes Sabi po. nila, alam na yan kapag ka nag-umpulan doon sa labas ng airport. Tsaka dalawang tiers o dalawang levels. Pag nakita ng primary inspector namin na alanganin, pwedeng i-refer sa secondary. So, meron huyang set of interviews to determine kung talagang lehitimo ang pakay ninyo sa paglabas ng bansa. Kanina, sir, na-mention nyo among the top 3 achievements nung 2024 is yung digitalization Yes, efforts. So, in terms of yung monitoring ng mga banyagang pumapasok sa bansa, ano po yung ating digital efforts? Okay, isa pong programa na pwede ko pong i-share sa inyo, by March 20, magkakaroon na ho kami ng paglagda ng agreement with the United Nations for what we call the Go Travel. Ano po yan? Yan ho yung Advanced Passenger Information System. Ibig sabihin, base ho sa manifesto, kung ang isang tao galing sa ibang bansa, papasok ho ng Pilipinas, while in transit, while mid-flight, malalaman na ho namin kung itong tao na to may record ho. At pwede namin hong pigilan yung pagpasok dito at gawin kung ano nararapat para maibalik siya sa kanyang bansang pinanggalingan o ma-prevent totally, basta ma-prevent totally yung kanyang pagpasok ko dito sa ating bansa. That's one ho. No? And ang isa rin ho na umpisahan namin is several steps towards the use of artificial intelligence. Ganyan na po ang trend sa buong mundo. So, kami po, we have what we call yung mga open sources, mga magdi-deep dive ka. Yan ho ang tinatrabaho namin ngayon. Na makapag-gather po ng information from different sources para ho ma-determine namin kung ang isang banyaga ay nararapat na pumasok ko dito sa Pilipinas. O kung naririto na po sa bansa natin, kung dapat ho ba siyang manatili sa Pilipinas. So, sir, paano naman po in-address ng BI yung issue doon sa backlog and yung sabing pagkakaantala doon sa process ng application ng mga visa at iba pang documents? Digitalization po talaga ang susi dyan. And of course, constant training rin ng mga tao namin. And we recruited more immigration officers to help in the processing. Pero ang susi po talaga dyan is to digitize, to modernize, to implement kung ano ho yung mga sistema nandito at pagandahin pa. Yan po ang susi dun sa... So, nakailang porsyento na po kayo ng gusto ninyong ma-achieve pagdating po sa digitalization? Sa amin po kasi it's a constant process of learning, doing, and improving. So sa amin po, kung masabi po namin na 100%, parang kulang pa rin. Hindi ho, 100 and then start na naman tayo. So sa amin ho, it's a constant process. Kasi ho, as you might very well know, ever-evolving naman ang mga pangangailangan ng border control. So kung ano ho kumbaga yung uso ngayon, at tama ngayon, baka ho tomorrow, iba na. So we have to keep abreast of the developments. Ano pong mga training ang ginagawa ng mga tauhan ng BI? At saka, saan po kayo nagbabase? Sinasabi nyo baka nga may new trend. So, Yes, how do you keep up with the trends? At ano po yung mga training ng BI, lalo na noong 2024? Ang mga sinasamahan po naming mga conferences, una meron ho mga conference abroad concerning intelligence. Ang Interpol, meron ho yung General Assembly. Every year. Meron hong representante kami nag-attend dyan. Meron din yung tinatawag na ICAO, yung International Civil Aviation Organization Conference. Nandiyan yung latest trend sa mga airport, kung ano yung mga
technology ho na bago. Every year may nag-a-attend din ho kaming mga representante ho dyan. Meron din ho yung tinatawag na DGICM. Yun ho yung conference ng mga immigration commissioners sa Southeast Asia and other countries po. Yearly din po. So dyan ho we can exchange information with other officials, immigration officials of other countries. And yan po ang mga activities po, mga seminars na ano. Pero marami ho yan, sir. Every year, we constantly get invited. Ang mga tao nga ho namin is nakarating na rin yung iba sa extent na noong una sila po ang tinuruan, pero sila na ho nagtuturo ngayon. Nagtuturo ho for mga investigative na procedures. Yan po, recently meron ho nagpunta sa Malaysia ng mga kawani ng Bureau of Immigration para magturo ho sa mga kinatawan ng ibang bansa kung paano ang proper investigative techniques. Pagdating sa border control, kung may papasok ho, palalabas, ito ho ang mga tatanungin. So, very structured yung questions. Okay, sir. Kumbaga tinitingala yung ating, nag-set tayo ng bar o ng standard kung paano gawin yung interview Kasi ang daming gustong pumasok sa Pilipinas. Anyway, sir, sa mga... Ay, totoo po yun. Opo, bukod po sa mga nabanggit na ninyo, ano pa po yung mga programa na matagumpay na naisagawa last year? Ang isa pong programa na, aside from the digitization tsaka yung e-services, ang isa naging programa po namin is decongestion ho ng mga ng facility. So with that, nakakuha po kami, in the process na ho kami of finalizing getting a new detention facility. Mas marami ho ang pwedeng i-house na mga wards na tinatawag. Tandaan po natin ang ang detention facility po kasi ng natin is preparatory to deportation. At ang aming hong objective is to deport at the soonest possible time. But with that, we need a bigger facility para ho makapag-deport. So yan ho ang isang programa namin. Yan pong e-gates. We want to upgrade the e-gates. So yun, kung ano ho nakikita natin ngayon, gusto po namin dagdagan at i-modernize palalo ho. And isa po hong naging programa namin recently, yun hong annual reporting namin naging online namin. Sabihin, mga foreigners who nandito, they have to report from the start of the year until the end of February. So, ang nangyari po sa amin, naging online po yan. Dati na karamihan sa kanila kailangan pumunta sa opisina namin. So, nagkakaroon ho na mahabang pila po. So, ang nangyari po is mas dumami pa yung nag-avail of that online. So, yung na-reach po namin figure last year, na doble na by start of February pa lang. So, naging matagumpay naman po yung programa ng aming Alien Registration Division. Sa ating pagbabalik, ang iba pang serbisyo at mga itatakda pang programa ng Bureau of Immigration, kasama pa rin si Commissioner Joel Anthony Viado. Tutukan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating unang usapang halalan, makakapanayam natin ang Chairman ng Commission on Elections, George Erwin Garcia. 72 araw bago ang May 12 national local elections, kamusta na nga ba ang paghahanda ng COMELEC? Laging ito a constant adjustment because alam niyo sa bawat papalapit na eleksyon, lagi nila may mga development na nangyayari. Pero ang importante po, may eleksyon tayo sa Mayo 12. Pag-uusapan din natin ang umpisa ng 90-day campaign period, ang pagbubukas ng overseas voting and counting system, at iba pang balita kaugnay ng eleksyon. Ito ang COMELEC Usapang Halalan 2025. Ngayong Sabado, dito lang sa inyong PTV. Ang pinaka-importante po sa akin bilang mamamahayag is to shine the light on important issues para higit silang maintindihan. More than the rhetoric over and above the debate, ang pag-uusap po natin ay magbubunga ng mga idea at solusyon. At yung mga solusyon na yan
ang maaring maging basihan para sa konkretong aksyon. Ayan mga kaibigan, halina po kayo at pag-usapan natin. Magsisimula na ngayong Lunes. Dito lang sa PTV. Gawin exciting ang inyong food experience sa iba't ibang cuisine na ating susubukan. Eats Fun goes to E. Rodriguez. Sobrang Latina. Ay, mali. Sobrang sarap. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario for another unique and interesting food crawl. Ngayon lang ako nakarinig ng baked rice. Eats Fun, ngayong linggo, alas 10 ng umaga. Titikman natin to kasi iba yung take nila sa nachos. Espesyal. Dito lang sa PTV. Mabuhay! Uy, malapit na eleksyon. Nakapili ka na ba ng kandidato? Kung hindi pa, tara, kilatisin natin ang mga kandidato ng 2025 elections. Busisiin natin ang kanilang mga plataforma, background, track record, at alamin kung sino sa kanila ang talagang tutupad sa pangako at kung sino ang nagpapaikot lamang ng ating ulo. Know your candidate. Malapit na. Abangan. Dito sa PTV. Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Kasama pa rin si Bureau of Immigration Commissioner Attorney Joel Anthony Viado. Commissioner, ano po yung mga serbisyong uunahin ng inyong kagawaran ngayong 2025? Uunahin po natin yung serbisyo para sa ating mga OFWs. Ito ho ang isang magandang ehemplo ng partnership between the private sector and the government na pinangungunahan po ng ating Pangulo. Kasi binigyan po ng prioridad ang comfort at safety ng mga OFWs po natin. Magkakaroon nun additional OFW counters dito po sa NAIA 3. So kami naman po, expecting that, yung opening niya in a few weeks, we actually deployed additional immigration officers para po dyan. Kasi syempre ho, kailangan nating alagaan po yung mga bayani ng ating bansa. That's one priority ho ng ano. And then, of course, increased modernization. Meron ho kaming bagong building dito sa which we intend to occupy within this year. Diyan po sa may Roas Boulevard, malapit po dyan. So those are the key projects na gusto namin matuloy within this year. Ano na pong gagawin doon sa building sa Intramuros? Pwede ko namang, marami pa akong pwede magamit sa building sa Intramuros. Tsaka, let's face it, historical yung building na yan. Since I think the 60s, ang aming batas, 1940 pa. Ang building namin, 1960. Pero matibay eh. Kita nyo naman. So, magagamit pa para sa napakaraming mga bagay. Kanina, sir, sa pagsisimula natin ay nabanggit niyo po na isa sa mga accomplishments is yung pag-deport ng mga POGO workers. So ano na po yung status? Ilan na po yung na-deport nating POGO workers? Okay. So far based doon sa figures sa binigay po ng PAGCOR, 33,863 na POGO workers, of which, based on the original deadline that we gave to them to voluntarily depart, around 22,000 plus na ho ang umalis. Ngayon po, doon sa natitirang about 11,000, yan? Constantly minomonitor naman namin ang mga movement po nila in cooperation, of course, with the PAO, the NBI, the PNP. Ngayon wala silang lehitimong rason para nandito sa bansa. Aarestuhin at i-deport. As a matter of fact, at the start of the year, meron kaming mga naaresto, about 450. At nakapag-deport kami ng more than 100 in 2 weeks' time. Meron pa nakaschedule in the coming days na mass deportation po ng mga ng mga nahuli doon. So, ang efforts po nito, it's a whole of government approach gaya po ng ng mandato po na binigay sa atin ng ating Pangulo. So ang mga iba't ibang agencies involved in this matter, the PAOK, PNP, the NBI,
of course, sa Bureau of Immigration. Meron ho kaming mga pag-uusap ho constantly para ho matuntun kung nasan ho itong mga tao po na ito. So sir, ano naman po yung latest development tungkol dun sa umano'y Chinese spy na labas-pasok dito sa Oho. Pilipinas since 2015? Oho. Nakapag-asawa po yun at may anak. Embedded na ho siya dito. Ngayon ho, sa kanyang based doon sa kanyang travel history, he's been here since 2013. 30 beses mahigit naglabas-pasok ho ng Pilipinas. Ngayon ho, ang bansa pinupuntahan niya, halos isa lang eh. Oho. So, he was doing certain activities na hindi ginagawa ng isang taong lehitimong nagtatrabaho dito. Kasi nakita ho yan, yung taong yan, sa malapit sa critical sites. When I say critical sites, yan ho yung mga mga stasyon ng police, mga communication facilities. Nangangalap po ng impormasyon. Nangangalap po, he actually was in possession of electronic devices para makakuha ho ng mga impormasyon na gagamitin niya para sa isang purpose na hindi lehitimo. So kung 13 years na, 2013 pa nandito. 2013 pa, labas-pasok po. Oo, magaling na siya magtagalog, tapos may mga kaibigan na siya, and sanay na siya sa galawan dito sa Pilipinas. Kung makikita ho nyo, kasi ho, kung makakasalubong nyo, you would think na para siyang isa sa atin. Pero malalaman nyo naman ho sa kanyang purpose of being here. Pag hindi mo masabi kung anong ginagawa mong lehitimo dito at nahulihan ka ng ganong klaseng equipment, hindi ho ba, based on that evidence alone, meron na hong kahina-hinalang purpose itong tao na to sa pagstay dito sa ating bansa. Doon naman sir, sa pagsasara ng Pogo, may nagsulputan na tinatawag na scam hubs which operate like Pogos din. Opo. So merong ma-offer ng trabaho dito, sasabihin sa Hong Kong, pero biglang dadalihin sa Southeast Asian country like Cambodia o Laos. So ano po yung intervention natin para hindi po, basically human trafficking po ng ating mga kababayan ang nangyayari? Based doon sa coordination ho namin with AYACAT and other concerned agencies, yan ho, gaya ho na nabanggit ko kanina, sinasubject ho namin sa interviews. Inspection both on the primary and the secondary level para to determine kung ano ho yung purpose ng pag-alis. At saka yung history ho ng kanilang travel. Kasi makikita naman ho namin yan yung history ng kanilang travel. Minsan nga ho, malalaman nyo rin, let's say, first-time traveler. Tapos naka-business class. Tapos pupunta sa isang bansa na alam nyo naman, na hindi ho, yung mga bagong lugar kung saan allegedly nagkakaroon ng scamming activities. At en masse, kumbaga hindi lang ho iisa, grupo-grupo. So pagka ho ganun, meron na ho red flag eh. At para rin ho naman sa kapakanan ng mga kababayan namin, natin ang ginagawa ho namin. Para ho hindi naman yung pagpunta nila ho doon, thinking na legitimate yung trabaho. And then, malalaman nila na magiging biktima lang sila ng scamming. At masama pa ho doon, against their will, they are made to scam other people. So, nagiging dalawa po yung biktima. Hindi lang ho siya, kundi yun hong tao na nagiging victim ng kanyang aksyon o panluloko. Yun ho ang medyo sad truth. One thing that we have to prevent. So, sir, paano naman po in-actionan ng BI yung sinasabing suhulan sa mga immigration officers sa mga airport, pati na rin mismo sa office ng BI? Yung mga nahuli before, meron na po bang naparusahan and meron pa po bang gumagawa ngayon? Yung mga dati pong mga nahuli ho sa ganyang mga pangyayari, naparusahan na ho yan. Now, we encourage everyone, yun ho pagka meron hong katiwalian o suhulan ho kayo nangyari, report to us, report directly to the Office of the Commissioner. Kung meron ho kayong ganyan hong nababalitaan, let us help you na makapaggawa ho kami ng tamang aksyon. Ang aksyon hong ginagawa namin dyan is kinakasuhan ho namin. Meron ho kami Board of Discipline. At eventually ho yan, from the Bureau of Immigration, umakit ho yan sa Department of Justice for the proper
resolution and imposition of sanctions or penalties against these erring employees. At tanggal ho sa serbisyo at di na ho makakabalik sa serbisyo publiko yung mga ganyan pong klaseng tao. Ngayon ho, kung meron ho kayong naririnig pong ganyan, sabihin nyo po, diretso sa amin. Kasi meron ho kami one strike policy. Gawin mo lang minsan, tanggal. Yun ho ang ano. Sa tingin po namin yun ang nararapat. Sir, gaano naman kahalaga yung ugnayan at yung synchronization ng records ng Department of Migrant Workers at Commission on Filipinos Overseas with BI system? Napakahalaga ho nun kasi ho, gaya po ng nabanggit natin kanina, with increased coordination and increased cooperation with other government agencies, sama-sama ho natin napupugso at napiprevent ang trafficking. Kasi po, katulad ho na nabanggit ko kanina, kung ang isang tao ho na nagpapanggap o nagsasabi na siya ay pupuntang abroad at sasabihin niya magtatrabaho siya, ngayon ho kung wala siya maipresenta na legitimate na overseas employment certificate issued po ng DMW, hindi po nararapat na siya ay umalis. That's one. Ngayon po may mga record naman po sa ibang ahensya ng gobyerno kung ano ang travel history nila. So, Sir, yun po ang yes. Yes, sir, ano naman po yung modernization efforts na aasahan mula po sa BI ngayong taon para sa security naman ng borders ng Pilipinas? Okay. Yung sa amin po, meron nung, gaya mo na nabanggit ko kanina, certain step ladder towards artificial intelligence. That's what we want. Una-una po, yung APIS, yun hong Advanced Passenger Information System, which will be operational by March of this year. Yan po, makukuha ho namin in advance ang impormasyon hango dun sa manifesto ng eroplano. Kung ang isang tao po o isang foreigner dapat hong pumasok dito sa Pilipinas o hindi ho dapat nararapat na pumasok dahil isa ho siyang fugitive o isa hong subject ng notices with the international police. Yan po. Ngayon po, we are going to enhance yung pong intelligence gathering namin through digitization. Through open sources, yun hong mga, nakikita ko natin sa internet, meron hong mga programs na pwede hong gamitin through the computer kung saan makakuha tayo ng impormasyon about people based on the information pertaining to that person via the internet. So, yung tinatawag ng open sources. Yan po ang ano namin. Meron na ho kami nakasalang na actually 3 sabay-sabay na mga programa ho para siya. Paano naman po tayo, sir, makakatulong para ma-improve naman yung turismo sa ating bansa? Meron na ho kaming naumpisang proyekto sa isa ho, yung cruise visa waiver na po. At in constant coordination naman po kami sa Department of Tourism para ho mapadali naman yung pagpasok ng ibang ng mga target markets po ang tinatawag. In cooperation with the Bureau of, with the Department of Tourism, yun ho mga tinatawag na electronic travel authorities. That's one isa hong proyekto that we're looking at para ho base ho sa mandato ng ating pangulo na katulad po ng India is one isa pong market na pwede nating matap. Dahil let's face it po, ang Pilipinas ho is fast gaining a reputation as a hub for tourism and business. So kung ang anuman pong magagawa namin na tulong para po mapadali at mainganyo ho, not only ito pong mga turista galing sa iba't ibang bansa, but also ang mga negosyante hong legal na mag-i-invest ho dito sa ating bansa, gaya ho ng programa po ng ating gobyerno, gagawin po namin. At ang key ho dyan is we strike the balance between maintaining our borders safely, but at the same time, have a welcoming attitude. Pagdating ho sa mga lehitimong papasok dito sa ating bansa. Yun po ang So sir, ano naman po yung update dun sa mga malalaking personalidad na tinutuntun ng BI kung sakali meron po bang yung matagal na tinutuntun nyo hanggang ngayon di pa malocate? Yung mga personalidad hong ganyan po, constantly naman po, meron hong intelligence gathering po kaming ginagawa. Para naman ho, hindi na ho makapanalanta dito sa bansa natin.
Sir, bukod po dun sa mga nabanggit nyong plano, programa at proyekto for 2025, meron pa po ba kayong gustong idagdag na gagawin ng BI at aasahan natin for the improvement of the overall system sa bansa? Ano po, meron po kami kasing agenda po na ginawa to modernize the BI. At meron po kaming programa also to constantly provide our people with the proper training. Not only, as I've stated, not only here but also abroad. At meron po kaming mga proyekto pagdating sa pag-open up ho ng ating mga programa na makatutulong sa ibang ahensya ng gobyerno. Pero more than anything else, gaya po ng laging binabanggit ni aming pong kalihim Rimulya at si Presidente po, Filipino first. Kailangan pong alagaan natin ang bansa natin. We have to maintain our borders, maintain the security of the borders of the Philippines para sa kapakanan ng ating mga kababayan, more than anything else. Okay, sir, maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi niyo sa amin, Commissioner Joel Anthony Viado. Una, ang seguridad ng bansa at publiko sa mahalagang papel ng Bureau of Immigration na mahigpit na pagmonitor sa pagpasok at paglabas ng mga banyaga sa Pilipinas. Kaya sa ating segment na Mission to Accomplish, Sir, habang kayo ang BI Commissioner, ano yung pinaka-mission na gusto nyong matupad? Modernize po. Yun ho ang mission ko. Kung ako po ang kumamarapatin po ng lahat, ma-modernize po ang Bureau of Immigration. Unang-una po, kumari po, we have to have modern solutions to modern day problems. And ang isa hong paraan is for us to modernize the law. Kasi 1940 pa ho yung batas namin. Kung maaari hong ma-modernize ho yung batas para ho to conform with the times at masagot naman yung mga modernong problema. That's one. Ang gusto ko rin po sana mangyari ay ang mga tao po namin constantly matrain at matrain properly, not only here, but also abroad. And for them to be able to avail of opportunities for training that will be provided para ho ma-uplift namin lalo ang standard ng Bureau of Immigration. Okay, maraming salamat po muli sa inyong oras, Bureau of Immigration Commissioner Attorney Joel Anthony Viado. At dito po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami uli sa susunod na edisyon para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. At mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.